Again, binabati ko kayo ng advance. Advance na lang kasi ilang araw na lang ba? Pan ba ngayon? So, 4 na araw na lang ay pagdiriwang na natin yung Christmas. At maging doon sa mga nasa online, bumabati tayo ng isang mapagpala at mabiyaya na kapaskuhan sa atin. So, since tayo po ay excited ba kayo mag-celebrate ng Christmas? O, parang hindi kayo excited. Excited ba? Oh, amen. Sabi nung iba, kasi merong mang bago o wala, hamon man o wala. Kasi parang yung iba naman, di naman gusto na yung hamon. O, parang ngayon, tuloy po rin ang Pasko eh. Kaya tayo mga Pilipino, mahilig po tayo na gumawa ng paraan. Kahit ano lang yun nandiyan sa hapagkainan, kaya natin maging masaya. Dahil ang tunay na Kapaskuhan ay wala po sa mga mararangyang bagay o sa material na bagay kung nasa puso. Amen? Amen. So ready na ba tayo na makinig ng mensahe? Amen. Sasabihin mo sa katabi mo, kapatid, tumahimik ka muna. Tayo ay makinig sa mensahe ni Pastor. Now, dahil excited kayo sa Christmas, magbibigay po ako rito ng quiz. Sabi ng iba. Tingnan natin kung gaano karami alam nyong mga bagay patungkol po sa Christmas story. Okay ba yon? Mag-ready na kayo kasi mamayang gabi, meron tayong guest na magpapalaro sa atin ng magagandang games. At alam ko, malaki yung kanyang mga, mga premyo. Oo, di ba? So lahat sasali at lahat ay gusto natin na ma-bless. Pag nagpalaro sila, mag-join na lang tayo. Diba? Kung mga group games mamaya, lalo na sumali tayo. At doon sa mga fun facts, yun, mahalaga rin. So meron ako nakita sa Google, habang nagpe-prepare po ako ng message natin for today, and I'm sure mag-enjoy tayo lahat dito. So ready na ba tayo? Tahan natin ito. Ito yung unang tanong. What do snowmen eat for breakfast? Ano ang kinakain ng snowmen? Ano, sino may sagot? No. Ano pa ibang sagot? Meron ba? Natin, kung ano ang sagot? Roasted flakes. May kasamang humor po ito. Diba? O ngayon, ito naman. Why is everyone so thirsty at North Pole? Bakit daw nauuhaw ang bawat isa sa North Pole? Sagot? Yung sasagot yung mga nandiyan alam. Ang sagot, walang tubig. Noel, tama. Tama muntik na matama si Jojem. Next, ano daw sinabi ni Adam sa kanyang asawa? Nung gabi. Ha? Good. Medyo malapit. Malapit-lapit yung sagot nyo. Eto yan. It's Christmas. Okay. So, eto ba? What did the third wise man say after his friends had already given gold and frankincense? Jesus. Makita nila. Ha? Paldo. Ano pa? Nakikita nyo din dyan, ha? Ano daw ang sabi ng pangatlong na wise man? Ayon. There's myrrh. Corny naman. Corny. Ito pa panghuli. Panghuli na yata ito. Ito panghuli. Alright. So anong tawag niyo daw sa snowman kapag siya nagtatantrum? Yung iba. Ganda tong pang-isip. Ito na. Meltdown. So, yun, may humor. Pero ngayon, pupunta tayo doon sa seryoso. Titingnan natin kung sino sa inyo ang talagang maraming alam pagdating sa Pasko. Una,
how many wise men came to see Jesus? Sino nagsabing three? Taas ang kamay ng three. Sino nagsabing B, 12? Wala. Sino nagsabing one? Wala. Sino nagsabing we don't really know? One, two, kokonti. Oh, so the answer is marami po nag-a-assume tatlo dahil dun sa three gifts. Di ba kasi tatlo yung gifts. Pero sa ancient times, pag daw nag-travel ng caravan, full entourage sila. Ilang sila. Wala kayong makikita doon na tatlong wise men. Pero may tatlong gifts na binigay. But not necessarily na tatlo. Okay? So yan. Mag-research kayo para makita niyo kung tama ba sinasabi ni Pastor. Okay. Now, so where did the wise men find Jesus? Saan? Herod's palace, in the Jewish temple, in the stable or manger, in the house. Sino may sabing A? Wala. Sino may sabing B? Wala. Sino may sabing C? O, dami. Sino may sabing D? Oh, kukunti lang So, tingnan natin kung ano sagot. Oh, nagulat kayo. Kasi by that time daw na yung mga wise men na tayo lumabas, Jesus tinanggal na siya doon sa manger at dinala na siya sa bahay. So ito yung gusto natin pakita. Matthew 2:11. And going into the house, into the manger, or stable, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshiped him. Sabihin, the Greek word, yung child na sinasabi ay young child. Toddler na siya. So si Jesus daw is somewhere between 1 to 2 years old at that time na mastagpuan siya ng mga. Okay, so next. What did the innkeeper tell Mary and Joseph? Innkeeper yung nandoon sa nagpuntahan nila, di ba? Pinanganakan ni Mary. Yan. Pakiayos nga yung sounds. Bakit parang ma-bass? Una, sabi, there is no room in the inn. Sabi niya, or I have a stable you can use, none of the above, both of the above. Magot si Patrick. Kasi may sabing A. There's no room in the inn. B. I have a stable you can use. Sino may sagot? Yun. So, 4. C. None of the above. C. Sino may sagot sa C? And D. Both of the above. Both of the above. Yun. Oh. So, the answer is C. Actually, wala daw record na sinabi, na kahit na anong sinabi yung innkeeper. In fact, hindi nga na-mention yung innkeeper doon sa Bible. Nakuha nyo? Yan. So, maganda yan. Next, ano pa? Ano nakatama sa inyo? Ilan na yung mga tama? May mga tumama-tama ba sa inyo? O may mga tama kayo? Joke lang. So, in what books of the Bible can you find the Christmas story? Matthew, Mark, Luke, and John, sa lahat ba? Gospel? Matthew and Luke? Mark and Matthew? Matthew, Mark, and Luke. Yan may sabing A. Taas ang kamay. May dalawang alanganin. Ganun lang eh. Sino? Oops, may mga tumaas na C. 5, 6. And D, Matthew, Mark, and Luke. Meron din. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so what's the answer? The correct answer
So, dalawa na to narrative ng gospel ng birth of Jesus. Nag-stay sila doon sa Christmas. So, today, ang sermon po natin is about Christmas. Kaya, ito po yung ating time. Christmas, God's love. Yung Kapaskuhan po, ibig sabihin niyan, natupad ang pag-ibig ng Diyos. Mahal naman tayo ng Diyos kahit na nun sa Old Testament, bago pa yung dumating. Pero ito po yung talagang the great fulfillment or the whole fulfillment na ng kanyang pag-ibig. At yung passage natin na pag-uusapan ay something related dun sa mensahe ni Pastor Joshua nung last Sunday sa Book of Isaiah. Book of Isaiah, chapter 9. Ito, ano to eh. Popular na popular to sa ating lahat. Di ba? Lagi ito narinig pag magpapasko. So, Isaiah 9 verse 6, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of. So, pagpalain po ang mabuting balita ng Panginoon. Kapag tayo po sa mga magulang, paano tayo pumipili ng pangalan ng ating mga anak? Bakit yun ang nagustuhan yung pangalan sa kanila? Ay kasi pastor, ako maiisip eh. Kayo ba yung magulang na ganon? Kasi, yun ang sabi ng lolo ko eh. Lola ko eh, yun na lang ay pangalan doon sa anak ko. Pwede rin, di ba? Kasi pastor, sa kalendaryo yun eh. Alam nyo ba, na pagkaraniwan doon sa mga matatanda ay doon lang kumukuha sa kalendaryo ng pangalan. Oh, di ba? Kaya nga, madalas yung mga unang panahon ng pangalan, tulad ng pangalan ko, medyo mababantot. Kasi may po. Parang Fernando, Nulpo, Wilfredo, Perfecto, ano pa? Silencio, Melencio, Gaudencio. Ano? Oo, napakarami pa. Maraming parents po spend time trying to decide what to name their children. Di ba? May mag-aasawa, nagtatalo pa kuminsan yung mag-asawa, anong papangalan natin? Okay, ikayo, Ate Liz, paano kayo nag-arrive sa mga pangalan nila, ng mga anak mo? Diba puro A ba sila? A, ha? A and D. O, Amiel, Aiza, o, ayun, at least dalawa na. Dalawa na pangalan. O, kayo, Ate Resi, paano kayo nagbigay ng pangalan sa mga anak nyo? Yung iba. Sa artista, kung ano magustuhan. Ikaw, sino pa? Ikaw. Oy, paano ka nagbigay ng pangalan sa mga anak mo? Okay? Tatlo ang pangalan ng anak mo, matindi to. Kala ko, mahilig ka sa Korean novela, Kim. Pero ibang parents po, napaka-strategic and specific when it comes to giving the names of their children. Diba? Napaka-specific nila. In fact, may mga kakilala kong mag-asawa, ang tagal. Nung na-conceive pa lang yung bata, bago ipanganak, nagtatalo silang mag-asawa kung anong ipapangalan nila. Kasi even yung mga parents nila, kinukonsulta nila at mga friends, and nahihirapan sila mag-come up doon sa pangalan. Bakit? Kasi nung dati, hindi pa ganun ka-accurate kung babae o lalaki. So that's why meron silang mga list of names na ginagawa, and then alin kaya ang pinakamaganda na ipangalan sa kanila. Alam niyo po ba,
na iyan yung pag-uusapan nga natin ngayon. Pag-uusapan natin yung mga pangalan na binigay kay Jesus ni Prophet Isaiah. 700 years before he was born, may mga pangalan na binigay sa kanya. At ito yun, pag-uusapan natin. In fact, 4 itong pangalan na ibinigay sa kanya. Alam niyo ba din na meron pong 100 plus na pangalan sa Bible na associated kay Jesus? Diba? Ang dami. Mga adjectives na inilalagay dun sa pangalan niya. At hindi lang yon, many others that are given to God the Father and God the Holy Spirit. Now, yung gusto nating matatak sa utak natin ngayon, the one simple but profound message from our passage is that Christmas fulfilled God's perfect love for the world, filled in the most precious name. Magugulat kayo mamaya habang ihimayin natin yung 4 na adjective, description na inilagay sa pangalan ni Christ ay ganun katindi at doon po na-fulfill, doon nakita natin gaano kamahal ng Diyos ang tao. Tagalogin natin yan. Tinagalog ko. Tinry kong Tagalogin. Tinanong ko si ChatGPT, pakitagalog mo nga. Pero inayos ko lang kasi literal siya kung Hindi ko alam kung anong nationality ni ChatGPT. Maaaring foreigner siya, kaya nahihirapan siya. So, eto po siya. Tinupad ng Pasko ang sakdal na pag-ibig ng Diyos para sa sanlibutan na inihayag sa pinakamahalagang pangalan ni Jesus. Yun sa Tagalog, pero mas maganda sa English, di ba? Kasi parang maswak na swak. So, in the Old Testament time, sa panahon ng Old Testament, ang pangalan po ay tumatayo bilang reputasyon yan ng isang tao. Naniniwala ba kayo? Sa Old Testament time, sa panahon nila, kapag yung pangalan mo, may ibig sabihin yun, it stands with your reputation, with your fame, and with your glory. Yun po ang isa. And parents usually gave children names that describe their hopes and the future expectations regarding the child. Sabihin, yung parents, pag binigyan ka ng pangalan sa Old Testament, kung ano yung ina-expect nila, pinapangarap na mangyari dun sa bata, iyon ang ibibigay nilang pangalan. Kasi malayong-malayo sa panahon ngayon. In the modern times, paano ba tayo magbigay ng pangalan? Ako, may apo ako, yung anak ng pamangkin ko, ang iniligay na pangalan, dahil musikero siya, yung brand ng drum set, cymbals, Zildjian. Diba? Meron pa akong narinig nung minsan, nung sikat na pangalan, Ecstasy. Ekambal. Ito yung isa, Extano. Tapos yung batang mataba, nung panganak, binigyan ng pangalan, Turkey. Now, kidding aside mga kapatid, the word name, yung ipangalan, ang ibig sabihin niyan, literally, it means a mark or a brand. Yung pangalan pa lang, ibig sabihin niyan, brand o kaya mark. Kaya pinag-aralan nyo yung mga pangalan sa Biblia, usually, i-reveal nito kung ano yung personality ng tao. Get my point? Yes. At ako'y naniwala. Yung pinag-aaralan ko to, i-research ko yung pangalan ko. Tulad kayo, na discovery. Ewan ko kayo, huwag nyo kayong i-check pag uwi nyo na lang para kayo masurpresa. Kaya ibig sabihin ng duke. Diba? So mga kapatid, names in the Bible often reveals much about their personality. Tignan natin. David means beloved.
Kaya nga binigyan siya ng title ng a man after God's own heart. Kasi mahal siya ng Diyos. Yung pangalan niya, beloved. Si Abraham means father of many nations. Alam naman natin yung story na yan. Jacob means deceiver. Bakit? Di ba niloko niya yung kanyang tatay na nagpanggap siya na siya si Esau para yung blessing ng panganay sa kanya mapunta. Isaac implies laughter. Kasiyahan siya ng kanyang pamilya, ng kanyang magulang. And then Moses means drawn out. Tinango o kinuha doon sa tubigan. And lastly, Jesus means Yahweh saves or the Lord. Ganda, di ba? Yan po yung mga biblical. So I hope yung mga susunod na mga mag-aasawa rito at magkakaanak pa, be very careful and specific sa pagbigay. So lahat ng tao na to prove true to their names. Diba? Lahat na yung mga pangalan nila, kung ano meaning ng pangalan nila, totoo sa kanilang personalidad. Kaya nga yung pangalan natin, may idea ba kayo kung ano yung pangalan natin? Tingnan yung pangalan ko. Wow! Sabi ko, Frederick, pero hindi yan ang unang ipinangalan sa akin. Pangalan na yan, binigay ng ate ko. Sabi niya, kasi nababahuan siya doon sa Arnulfo. Lakas ng tawa. Sabi ng ate ko, dagdagan natin yung pangalan nito. Kaisa-isang lalaki po ako eh. Diba? Pero may bunso pa kami, babae din. Now, tiningnan ko yung Arnulfo at ito meaning ng Arnulfo. Diba? So sabi ko, hindi ko alam, ayokong sabihin na ako ganito ba ako talaga? Well, other people will prove that true or wrong. Pwedeng sabihin yung pwede na, merong konti, or wala. It's up to the people. Pero sabi ko, pero may nickname ako eh. So sa even nickname, hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Ano ba ibig sabihin ng nickname ko? Sabi ko, matindi pala to, ruler like an eagle. Eagle power signifies strength, leadership, and a watchful nature. So again, how about you? So it's time for you to check meaning of your name. Now, so sa Isaiah chapter 9 verse 6, idinidescribe po nito yung uniqueness ni Jesus bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Now, notice that both his humanity and divinity is evident. Balikan natin to. Yung kanyang pagiging tao at pagiging Diyos, napaka-evident agad. See the red letter, for to us, a child is born. Dinidescribe nito na si Jesus, yung kapanganakan ni Jesus, as a baby. Diba? So it shows his humanity as man, ng tao. A child, for to us a child is born. May pinanganak, it means tao siya. Kasi hindi siya Diyos. Yan Diyos din na pinapanganak. Tao lang yon. But the second part is that to us, for to us, inulit, to us, a son is given. What is that son? What kind of son is that? It's not a human son. Jesus is God's son given as a gift. Jesus, binigay siya, anak ng Diyos, na niregalo niya sa mga tao. So, that
phrase or passage shows His divinity. Humble and yet divine in His being. Kasi in all humility, bumaba siya bilang Diyos siya na nagpakababa siya na naging parang tao. Bumaba rito as tao, pero siya'y nanatiling Diyos pa rin. That's why Jesus po, ang pagkakamali ng iba, kino-connect nila na si Jesus ay tao lang. Dahil nabuhay siya rito, namatay. Pero hindi nila kino-connect na si Jesus din ay Diyos at the same time. And that's the nature of Jesus. He is God. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. You see, dun pala paano mo yun connect. Kaya hindi nila ito ma-explain ng maayos. Now, the child was born where? In Bethlehem. Pinanganak siya sa Bethlehem. But the gift of eternal Son was given to whom? To us. Pinanganak yung bata na tagapagligtas doon sa Bethlehem, pero ibinigay yung regalo na Diyos, anak ng Diyos na walang hanggan sa atin, mga kapatid. So you get the point. Now, on top of that, nagdagdag pa si Isaiah. At ang sabi niya, and the government will be upon or on his shoulders. Nang sinabi niya ritong government, ano kayang ibig sabihin niya dyan? Ibig sabihin dyan ni Isaiah, lahat ng expectations of the throne of David the king at that time, nakasulat yan sa 2 Samuel 7, are fulfilled in Christ. Na-fulfilled yan, nangyari yan, naganap yan kay Kristo lahat ng hula o propesiya para kay Kristo. And so, yung bata na nakabalot doon sa sabsaban holds the universe together. Siya rin ang mayahawak ng buong universe, ng buong sanglibutan. Yung batang nasa kamay sa mga braso ni Maria, mga kapatid, ito rin yung batang kakarga ng lahat ng bigat ng mundo. Because He is the Redeemer and He is the ruler. Now, and He will be called, sabi dyan. At siya'y tatawagin. Yung pangalan, yung bata na yon. Sinabi na ba dyan, Jesus? Hindi. Pero alam ba natin na ang tinutukoy dyan ay si Jesus? Of course. Kasi nakita na siya ni Isaiah, napakadaming taon ang pagitan ni Isaiah at nang si Christ ay pinanganak. And yet nakita na ni Isaiah, centuries pa, kung dadating na to, nakita na niya sa pangitain, kaya sabi niya, at ang batang yan ay tatawagin, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of. So yung praise na yan, He will be called. It means Jesus will truthfully bear name. Pag sinabi nila, at tatawagin siya, tatawagin natin siya, ibig sabihin nun, totoong gagampanan niya yung mga bagay na itinatawag sa kanya. Iyon ang gustong ipakita rito ni Prophet Isaiah. Sabi niya, mangyayari ito. Gagawin niya ang lahat, tutupdin niya ang lahat ng ito. Technically, lahat po ng apat na mga descriptions na to ng pangalan ni Jesus ay nangyari. So, sa ibang translation, ito po yung mas maganda. Gusto natin ipakita to. Sa NASB tsaka sa New King James, sabi dyan, and His name will be called, tutul ko lang dyan. Doon sa isa kanina, sa NIV, and He, pero dito sa kanila, mas maganda,
and His name will be called. At ang kanyang pangalan, no, sinasabi niya. Now, pansinin natin yung word na name. Ano napansin niyo dun sa word na name? Bukod sa nakakulay red at nakakapital. Ako lang nagkapital. Kasi ako po, pag naggagawa ako ng preaching and nagtatype ako sa computer, lagi kong nilalagyan ng capital pagdating sa Panginoong Hesus. Totoo yun. Kasi sabi ko, hindi ko alam kung ano ang intention ng mga... Kaya ang gusto kong binabasa, NASB. Kasi yung New American Standard, lahat ng si Jesus ang nasabi, at ang Diyos, capital. Yung He, nakakapital palagi. Lord, nakakapital palagi. Pag dinidescribe niya si Jesus, o ang Diyos, capital palagi. Kaya ako ganun din po. Now, mga kapatid, ang isa sa mga... Pinapansin ba kayo? Basta wala naman kami napansin. Wala nga. Pansinin niyo po dyan, na nung dinescribe ito, kasi sinabi yan, and the government will be upon his shoulders, and his name will be called, ilan yung sinabi kasunod? 4, di ba? Pero tingnan niyo yung tawag dyan. Walang S. Walang S. Meaning, yung 4 na yon ay magkakasama doon sa isang pangalan. Get the point? It's not different doon sa fruit of the Spirit sa Galatians 5. Na sinabi, but the fruit of the Spirit is, ilan yun? Ito? O siyam. Pero bakit fruit? Hindi fruits. The same with the name. It's because ito po ay magkakasama. Parang isang ubas, o parang ito, yan, isang kumpul ng ubas na magkakasama siya, na nandoon yung siyam. It's a package deal. Ay yung fruit, dapat sa isang Kristiyano, yung fruit of the Spirit, lumalabas yung lahat ng yon. Yung mga characteristics na yan, ugali sa buhay ng tao. So, hindi lang yun. Pagdating dito, yung name, ganun din. Yung 4 na yan is a complete meal. Kumbaga, pag umorder ka, hindi siya parang buffet. Pag kumain tayo sa buffet, kukunin mo lang kung ano gusto mo. Tama? Ito, ang illustration ko dito, it's a meal. Taong ganun, di ba? Pag order mo siya, value meals. Yes. Well, hindi value meal, package meal. Bakit ko nasabi? Kasi pag in-order mo siya, nandyan na lahat. Isang bilao siya, nandyan yung chicken, nandyan yung may konting seafoods, may konting pork, may rice. Nagets niyo po? Lahat na yon, pag binayaran mo siya, sa'yo lahat yon. Hindi mo pwedeng piliin lang siya. The same with that. So I hope that gets niyo po yung gusto nating sabihin. So let us take a deeper look. Isa. Ito na. Sabi dyan, and His name will be called, una, Wonderful Counselor. Literally, yung Wonderful Counselor, ang ibig sabihin yan, a wonder of a counselor. Tingnan niyo po yan sa Bible Dictionary. Yan. Kaya yung mga scholars, sinasabi nila, wonder of a counselor. Bakit kaya? Kasi Diyos lang po ang pwedeng mag-feel ng lahat ng ito. Yung sense of wonder or awe sa buhay natin. Walang ibang makakapag-feel ng katotoong kagalakan sa buhay ng isang tao maliban ang Diyos. Lahat ng kagalakan na po pwedeng ibigay ng mundo, panandalian. It's only God that can give us that lasting, never-ending joy. Kaya ngayon mga totoong Kristiyano, di ba? Nagkakaproblema pero nakakanta pa rin nila, the joy of the Lord is my... Yung iba, papatayin na lang, maawit pa.
Yung iba, papakain na lang sa leon, umaawit pa. Pupugutan na lang ng ulo, kumakanta pa, nagpapasalamat. Because that's the joy that comes from the Holy Spirit and from God. And that's the thing ng mga Kristiyano. Na ang totoong mga Kristiyano, kahit yung ibang tao, down na, hello, nandoon siya. Dahil ang kanyang totoong kagalakan, ang totoong nagpapalakas sa kanya, ay hindi yung mga outside na mga forces. Hindi yung mga nangyayari doon sa kanyang tabi, kung hindi nandito sa loob. At walang makakaagaw nun, sapagkat iyon ay regalo ng Diyos sa bawat anak niya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, so yung wonderful, ang ibig sabihin ng wonderful, it means full of wonder, glorious, exceptional, astonishing, extraordinary. Diba? Tapos, doon sa wonderful na to, ikinabit pa yung word na counselor. Galang wonderful, hindi lang siya wonderful, counselor pa siya. Now, pag sinabing counselor, it refers to an advisor or consultant. Diba? Doon sa mga nag-aral sa atin ng basic Christian counseling, ang tinuturo sa atin na Pastor Nonong at Ate Check ay, ang counselor ay, tawag din sa kanya is people helper. Very good. People helper, tumutulong sa mga tao. So alam naman natin na ang buhay ng tao ay punong-puno ng mga alalahanin. Ang buhay ng tao ay mayat-maya kinakailangan natin ng mga decision making. May mga detalye, may mga disasters na nangyayari. That is why kailangan natin ng isang wonderful counselor in the person of our Lord Jesus. At iyan po ang isa sa mga tawag sa Kanya. So what are some qualities that make someone a good counselor? Ano ba yung mga qualities para masabing ang isang tao ay mahusay na counselor? Pastor, siyempre, kapag may pangangailangan ka, nandun siya. Ready siya na tumulong. At gusto natin na pag tayo ay may pangangailangan, meron tayong malalapitan palagi. Tama ba? Yes. That's why, doon sa pinag-aralan natin sa counseling, may survey na nagsasabi, sa Amerika daw, 1 in 4, isa sa 4 na tao, wala man lang konfidante. Wala man lang napagkukwentuhan. Wala man lang napagsasabihan ng kanyang mga problema. That's why marami sa kanila ang nade-depress. Marami sa kanila ang nagkakaroon ng anxiety attack. Marami sa kanila ang naluluwag yung tornilyo, namamaril na lang. Marami sa kanila ang lumulundag na lang. Di ba yung nangyari doon sa USEC? Ang kanilang dyan is nag-suicide. Dahil sa dami ng problema niya kinakaharap, maaaring tumalon. Perhaps may katotohanan somehow natin na alam. Now, ano pa yung isang katangian o iba pang katangian ng isang mabuting counselor? Siya yung nga lamang yung isang tao na dapat laging available pag nangangailangan ka ng tulong. Yan po yung isa sa mga quality ng isang counselor. Dapat ready ka. Always available na tumulong sa nangangailangan. Hindi lang yun. One who gives undivided attention. Kapag humingi ka ng tulong, ready siyang makinig sa'yo. Diba, turo sa atin yan, kapag ikay magka-counsel ka, dapat nakafocus ka doon sa tao. Dapat nakikinig ka, attentive ka. Kasi pag nakita nung nagpapa-counsel sa'yo na parang wala kang interest, mawawalan siya ng tiwala sa'yo at hindi na siya magtutuloy sa kanyang counseling. What else? Someone who is able to provide comfort while remaining confidential. Yun pa yun. Ang isang counselor na mahusay, nakakapagbigay ka ng counsel, nakakapagbigay ka ng comfort, and at the same time, may confidentiality.
alam nung tao na hindi mo siya ikukwento sa iba. Alam nung taong nagpapakounsel na mapagkakatiwalaan ka na sikreto pa rin, confidential, yung mga bagay na isinishare niya at inihihinga niya sa iyo. And someone that we can tell, or someone that can tell us the truth about ourselves while giving us what we need to make changes. Iyon pa yung isa. Isang tao na magsasabi sa atin ng katotohanan kung ano yung totoong nakikita niya sa atin, pero hindi niya tayo i-judge. And at the same time, wholeheartedly and with honesty, sasabihin niya sa iyo kung ano yung kailangan mong baguhin sa sarili. Hindi niya i-sugarcoat. Yun po ang isang mabuting counselor. In short, gusto natin ang isang tao na merong empathy. Ano ba yung empathy? Again, yung empathy, yung magandang description, nilalagay mo yung paa mo doon sa sapatos ng ibang tao. Pumupunta ka kung ano yung sitwasyon nila. Hindi lang may empathy, kundi may expertise and experience. Kaya nga mga kapatid, sa lahat ng ito, it perfectly describes the Lord Jesus, our wonderful counselor. Amen? Nandiyan pa ba tayo? Ipalakpakan natin si Lord. Now, pangalawa, and His name will be called Wonderful Counselor. Other than that, Mighty God. Oh, yan, Mighty God. Yung second description ng kanyang pangalan na Mighty God, it means a strong one. Malakas. Diba? Kasi pag sinabing strong, hindi malakas, powerful, a valiant warrior, malakas, matibay, na mandirigma. In fact, yung title po na yan ay ginagamit din sa Biblia to describe a hero. Ano ba yung hero? Bayani. At dito sa passage na to, yung adjective na yan, na mighty, literally means God hero. Ang Diyos ang aking, sabi ni David sa Psalm 24 verse 8, who is this King of glory? Sinagot din niya, the Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Kasi yan ang nasa isipan ni David. Na ang Diyos, hindi lang siya basta Diyos, kundi siya isang God warrior, God hero. Matapang siya. Kaya nga, ito pong unique na baby born in a manger is not only a wonderful counselor, hindi siya lang mahusay na counselor, but also a mighty warrior. Na may kapangyarihan siyang gawin yung kanyang mga plano at yung kanyang mga layunin sa bawat isa sa atin sa mundong ito. Di ba? Excited ba tayo? Ang tahim. Sabi ni Pastor. Now, it tells us also that Jesus is not only the Son of God, but also God Himself. Natin. Parang magtataka ba? Mighty God. Ito, paano ipapaliwanag ng iba na nagpo-prove na si Jesus ay tao lang. Mighty God. Tinawag ni Isaiah. Mighty God. So the baby born in the manger is also the King of Glory. Siya yung King of Glory. Sabi nga nung isang preacher na nabasa ko, the humble carpenter of Nazareth is also the mighty architect of the universe. Yung humble na karpintero doon sa Nazareth, siya din yung makapangyarihang arkitekto ng buong universe. In fact, si Jesus was not fooling around. Hindi siya nagloloko lang ng kinlaim niya doon sa John chapter 10 na sinabi niya, I am the Father are one. Ang daming tao nagtaas ng kilay doon. Nagduda sa kanya, bakit mo i-claim? Sino ka para i-claim na kayo ng Diyos Ama ay isa? Sinasabi niya yon kasi alam niya sa sarili niya kung sino siya at ano ang kanyang kakayanan.
That's why ipinakita niya yon, i-demonstrate niya yon sa kanyang pagmiministeryo sa lupa. That's why napakaraming pagkakataon, mga kapatid, na ipinakita niya yung kanyang power, na kaya niyang i-accomplish ang lahat ng bagay. Walang imposible sa kanya. Ano-ano yan? He healed the sick. Pinagaling yung lahat, yung mga pilay, pinadilat yung mga blind. Ano pa ba? Yung lahat ng may mga ketong pinagaling niya. At that time, walang gamot yung mga yon. Hindi lang yon. Si Lazarus, napatay na. Ilang araw, binuhay niya. Maliban doon sa mga ginawa niya na, yung tubig, ginawa niyang alak. Ano pa ba? Yung 5 tinapay at 2 isda, pinarami niya, pinakain niya yung 5,000 sa isang pagkakataon, yung 4,000, lumakad siya sa tubig, pinakalma niya yung mga alon, lahat ng mga bagay na to ay ang Diyos lang ang makagagawa. So paano mo sasabihin na tao siya? That's why siya ay Diyos din na makapangyarihan, mga kapatid. And as a wonderful counselor, He makes the plans. But as the mighty God, He makes the plans work. Next. Eto pa. Bukod dun sa mighty God, sinabi pa everlasting Father. Ano naman naging tatay si Jesus? Kung siya ay hindi Diyos, bakit mo siya bibigyan ng title na everlasting Father? Doon sa Father na nga lang, Diyos Ama ba siya? Binigyan mo pa ng everlasting. It refers to eternity. It refers to God only. At Diyos lang ang pwede mo sabihin na pang walang hanggan. Walang taong ganito, mga kapatid. So, this third adjective, makikita natin that Jesus was before, above, and beyond time. Si Jesus po ito. He is called also as the everlasting Father. Literally means that He lives in the forever. May forever ba? Meron. Sa langit, forever. Diba? So, dyan pa tayo? Malapit na tayo magtapos. Isaiah 57:15. Ang sabi ni Isaiah dito, the high and lofty one who lives in eternity, the Holy One. See? Sino dinidescribe niya dyan? Ang Diyos. At the same time, siya rin yung Holy One na namubuhay sa kawalan hanggan. Sa walang hanggan. The one says this, I live in the high and holy place with those whose spirits are contrite and humble. I restore the crushed spirit of the humble and revive the courage of those with repentant hearts. Yes, si Jesus po ay isang anak para sa Diyos, di ba? He's a child and a son to God, the Father. But the good news is that Christ also loves us eternally, just like the Father loves us. Kung paano tayo minahal ng Diyos Ama, ganyan din tayo kamahal ng Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ay katulad din ng Ama. Kaya nga sila ay naging iisa. Minsan parang hirap intindihin ito, sabi ng iba eh. But that's the truth. Hindi mo pa pwedeng i-separate ang Diyos Ama sa Diyos Anak. Pareha sila, may distinction lang sila. At kung paano sila naging Diyos, they are the same. Kung paano nagmahal ang Ama sa mga tao, sa atin, ganon din nagmamahal ang anak sa atin lahat. Kung gaano siya makapangyarihan, ganon din makapangyarihan ang Ama. So as we remember the birth of the Savior in the manger, mag-focus po tayo doon sa fact na hindi po nanatiling bata yung ipinanganak. Nagpapaalala lang ang Kapaskuhan na ang tagapagligtas ay minsang ipinanganak. At iyon ay para makita natin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang kagandahang loob, at ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay niya kay Kristo na kanyang bugtong na anak. Hallelujah. And lastly, the Prince of Peace. Eto, maganda-ganda itong pag-usapan bago tayo mag-end.
yung praise na to can be translated to the prince who is coming that brings peace. Yung pong prinsipe na dadating, na nagdadala ng kapayapaan. Bakit po yan sinabi? Sa Bible po, ang prince was a general of the army. Kapag ikay prinsipe sa Old Testament, sa Bible, ikaw yung general ng hukbo nila, which describes leadership and authority. Nagpapakita ito noon. So Jesus, given the title Prince of Peace, ito po ay ume-echo sa buong kalupaan, maging doon sa kalangitan, mga kapatid, na siya ang prinsipe ng kapayapaan. That's the reason why nang siya ipanganak doon sa sabsaban, nang nagpakita yung anghel na nagsabi doon sa mga pastol, magalak kayo at magpuri sapagkat dumating na ang tagapagligtas. And after that, ano nangyari mga kapatid? And a multitude of heavenly beings, angels, nagpakita doon saan? Doon sa mga shepherds at nagpupuri sila. At anong sinasabi nila? Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those on whom His favor rests. Bakit? Kasi si Jesus Christ po ang Prince of Peace na dumating. At kapag dumating ito, mandyadyan yung pinatawag nating Hebrew word na shalom, which means peace. Kapag sinabing shalom, pag binati ka ng shalom, ano ibig sabihin nito? Iyon ay parang panalangin iyon o declaration na pagpalain ka ng Diyos ng kapayapaan, hindi lang sa labas, outside, but also in the inside of yourself, yung well-being natin, mga kapatid. That's why maganda yung shalom pag sinabi mo, peace be with you. Sumaatin ang kapayapaan because si Jesus ang Prince of Peace. In fact, He Himself is our peace. Hindi lang siya nagbibigay ng peace, si Jesus mismo ang kapayapaan. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos, iyan po yung ating tandaan. Sa panahon na ito, Kapaskuhan, kabisihan, meron nga akong mga nakibasa sa Facebook na, di ba? Pag pinag-usapan yung peace, that's what I want this Christmas. Maraming tao kailangan ng peace sa buhay. Peace of mind, peace of heart, kasi nga, busy-busy sa kung ano-anong bagay. Kaya tandaan natin, ang totoong kapayapaan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang lakas ng palakpak nun, ha? Makakabingin ng ano. Sabi nga nila, pag pumapalakpak daw tayo, ang mga Kristiyano, pag pumapalakpak ka, para mong binibingi si Satanas. Peng-bing, parang binibingi si Satanas sa palakpak mo kasi ang Panginoon yan eh. The more na malakas yung palakpak mo sa Panginoon, the more nabibingi ang kaaway. Hallelujah! Pero yung kaaway natin, yung kaaway na hindi nakikita, yung totoo mong kaaway, huwag mong popompyangin. Baka pag binalikan ka nun, basag ang ulo mo. And so mga kapatid, ano ba yung best gift na pwede mong ibalik sa Panginoon? Ngayong Kapaskuhan. Kasi, lagi kong sinasabi yan, di ba? Ang Pasko, ang totoong essence ng Pasko ay pagbibigay. Out of God's love, bumukal yung kanyang pagbibigay. Ano yung binigay niya? Ang kanyang bugtong na anak. Si Jesus Christ, yung sarili niya binigay niya sa atin. So, meron pa bang lalagpas doon? Wala na. That's why kung ano man yung kaya mong ibigay ngayon, ano man kaya mo isukli sa kanya? Buhay mo? Sabi mo, buhay ko, isusukli ko sa iyo, Lord. Maniwala ako. Yung 10% nga ng bonus mo, di maibigay eh. Di ba?
Yun ang bonus mo, hindi mo mabigay yung 10% eh. Sabihin mo pa, buhay mo. Sabihin mo yan sa Panginoon, ang totohanan, di ba? Pag nagsasabi ka ng Lord, buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Mga bagay na to maliliit lang. Kasi ikaw ang nagbigay, dapat ko ibigay ito. So, with joy in my heart, I will give it to you as an offering to you, Lord, so that matuwa ka sa akin. Dahil kapag ang Diyos na pangiti natin, alam nyo na po kung ano ang posibleng mangyari sa buhay natin. Di ba? Those things na unprecedented, those things na mga hindi natin kayang i-expect, beyond our comprehension, kayang ibigay ng Diyos. Kasi pag tiningnan mo yan at the end of the day, next Sunday, magkakaroon tayo sa hapon ng Thanksgiving service, attend tayo. That's the opportunity para magpasalamat sa Panginoon as a church, as a family. Because for the whole year, from January to December, ngayon sinasabi ni Ate Liz, God has been faithful to us. Kailan ka sumala sa pagkain? Wala. Yung pangangailangan mo, inaalala mo noong January pa lang, hello, ilang ulit mo nang nalampasan. O maaari, hindi mo pa nababayaran lahat ng mga dapat mong bayarin. Pero unti-unti, nakikita mo na ang Diyos ay may ginagawa as long na tayo ay nagpapatuwid sa Kanya at tayo po'y sinusurrender natin lahat sa ating Panginoon. So why worry? Mag-worry ka ba sa future? No. So wala pang masyadong kita ngayon. Naintindihan ng Panginoon yan. Wala akong maibigay. Pero itong kakayanan ko na to, ibibigay ko to. At naiintindihan ng Diyos yan, mga kapatid. Kasi kung magbibigay tayo, dapat masaya tayo. At alam natin, ang Lord ay palaging, hindi nga lang sapat ang Diyos eh. Diba? Sobra-sobra. Umaapaw ang pagpapala ng Panginoon sa atin. If only bibilangin mo yan. Kanina si Ate Nessie, bumubulong sa akin, ika. Anong nangyari sa'yo? Mataas ba uric mo? Naku, hindi pastor. Nadulas ako sa palengke ba? O mababa, na-outbalance siya. O. Sa kanyang edad, nakakalakad pa uli siya. At kahit ika, umaakyat dito para magpatuloy na sumamba sa Panginoon. So that's very encouraging. And I know the Lord is pleased dun sa mga ganyang klase. Now, as we end, tandaan natin, Christmas fulfilled God's perfect love for the world, revealed in the most precious name of Jesus, our Lord and Savior. Amen.